Hello mga bakla! Welcome back! At syempre andito na naman ang pinakamaganda, nag-iisang diwata ng New Zealand na si Jingjing! O diba, for today's video, nandito tayo sa tabing ilog! O diba, ang lakas-lakas ng alon ng ilog. Kaso nga lang super lamig. Diba, ganda. So yeah, may interruption na naman. Siyempre, for today's video, ano ba mga dapat mong gawin pag na-hire ka or nakakuha ka ng employer dito sa New Zealand? At syempre mga bakla, kung hindi ka pa naka-follow sa aking Facebook page, mag-follow ka na! So mga bakla, ang unang-una nyong gagawin habang nag-a-apply talaga kayo is talagang lagi nyong i-check yung inyong email, kasi any moment mag-i-email si employer kung willing sila mag-sponsor sa inyo or na-hired ka. And then during that time, alam nyo mga bakla, as in talagang always check, tapos lagi kayo makikipag-communicate kay employer. Let's say, kagaya ng experience ko, no? As in talagang may every other day, kasi alam niyo yon, yung oras syempre magkaiba. Daytime dito sa New Zealand, and then gabi naman sa Saudi Arabia. So talagang nagche-check na ako ng email is umaga. So unang-una pag nakakuha kayo ng employer is mag-i-email sa iyo mismo yung employer. So kagaya nun sa akin, si Head HR ang nag-email sa akin na thank you for interesting applying here in our company, blah 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 blah, mga ganun eksena. And then niisip ko, sabi ko parang hindi ata ako matatanggap, kasi parang ganun na thank you lang, ganun. And then after that, after 2 days, nag-check ulit ako ng email. And then ang nag-email na sa akin is yung manager ng housekeeping. So ang sabi niya sa akin kung willing ba ako magpa-interview New Zealand time, which is 11:30 ng umaga, and then sa Saudi Arabia is almost 12:30 na. So syempre, grab the opportunity, nagpa-interview ako kahit puyat, kahit kinabukasan may trabaho ako. And then after noon, as in talagang nagantay pa ako, kasi sabi nila sa akin babalikan nila ako, mag-email uli sila kung nakapasa ako sa interview or hindi. After noon, nag-email uli sila sa akin na bigyan ko sila ng references. So doon sa references, ang ibinigay ko doon is yung HR namin nung nagtatrabaho pa ako sa Saudi Arabia. As in talagang always check, tapos lagi kayo makikipag-communicate kay employer. Let's say, kagaya ng experience ko, no? As in talagang may every other day, kasi alam niyo yon, yung oras syempre magkaiba. Daytime dito sa New Zealand, and then gabi naman sa Saudi Arabia. So talagang nagche-check na ako ng email is umaga. So during that time, nung nagche-check ako ng email, so nag-send kagad talaga sila na after the interview na nakapasa ako, and then nag-send sila ng email sa akin na binigyan nila ako ng job offer, tapos kontrata, and then pipirmahan ko yun, tapos ibabalik ko sa kanila. And syempre nandun na rin yung kanilang policy, yung kanilang policy ng kanilang company. So kailangan pirmahan mo rin yon. So napakadami ibibigay sa iyo ni employer para pirmahan mo, and then pagka-pirma mo, dapat at least maipasa mo kaagad yun para at least continuous yung application mo, para at least hindi naiinip si employer, or makikita ng employer na talaga interesado ka. As in talagang keep communicating sa inyong employer, sa inyong magiging employer.
after pagkapirma ko talaga dun sa kontrata, job offer, tsaka dun sa kanilang policy ng company nila, as in talagang ipinasa ko kaagad, agad. As in talagang hindi ko na inantay na magkinabukasan pa. As in talagang pinirmahan ko na talaga. As in talagang pinirint ko siya, and then pinirmahan ko siya, scan, tapos sa PDF, and then ipinasa ko na kaagad sila that day. So hindi ko na talaga inantay na kinabukasan pa. As in talagang makikita talaga ng employer na interesado talaga ako sa kanila. And then after noon na maipasa ko sa kanila, kinabukasan nag-email si HR na sinabi sa akin na i-click ko yung sinend nilang link kung saan ako mag-a-apply ng visa. And then after noon, nung naibigay na click ko na yon, so lalabas na doon yung si Realme. So doon sa Realme, yun yung New Zealand immigration. So doon ako nag-apply ng aking working visa. And then syempre pipill upan ka doon, fill up, and then si immigration, pagkatapos na magbabayad ka ng 750 New Zealand dollar. So I think nasa 1,700 plus Saudi Riyals yung binayaran ko. And then after noon, ano-ano nga ba yung mga hinanap sa akin. So during that time na nag-a-apply pa lang ako, as in talaga nag-prepare na talaga ako. As in talagang kumuha na ako ng police clearance, kumuha na talaga ako ng COE, yung Certificate of Employment kay dati ko employer sa Saudi Arabia. And then after noon, mag-i-email naman sa'yo si New Zealand Immigration kung ano yung mga dapat mong gawin or mga dapat mong ipasa sa kanila. Like no sa akin, kailangan ko ng NBI. So yung NBI is pumunta ako ng Philippine Embassy sa Riyadh, Saudi Arabia, and then ay bibigay lang sa inyo is yung blue card. So yung blue card, yun lang yung makukuha mo doon sa Philippine Embassy, and then ipapadala mo siya sa Pilipinas kasi hindi sila nagre-release ng mismong NBI certificate. And then after no, nag-email uli si Immigration New Zealand na kailangan ko daw ng 2x2 passport ID. Passport picture, 2x2 passport size. Ayan. After noon, kailangan ko rin ng birth certificate, diploma, TOR, tapos yung ICAMA and ICAMA translation. So, yun lang naman yung hiningi sa akin. And after noon, syempre under processing pa rin siya, and then nag-email uli sa akin si Immigration New Zealand na kailangan ko magpa-medical. So doon sa medical, nagpa-medical ako doon kasi may binigay naman si New Zealand Immigration ng mga panel kung saan ka pwede magpa-medical. Ayun yung mga talaga mga medical center na accredited ng New Zealand. So after noon, nagpa-medical ako agad-agad. As in talagang umabsent na talaga ako sa trabaho ko. As in talagang gumastos ako sa medical ng 800 Saudi Riyals. So doon, general siya, as in lahat, general. And then after noon, nung nagpa-medical ako, mismong si medical center na ng Riyadh, sila na yung magpapadala kay New Zealand Immigration ng aking medical result. And then after noon, inantay ko na lang siya para sa approval, or lagi ko chinecheck yung aking email kung nag-i-email pa si Immigration kung may kulang pa ba ako. And then after noon, after 20 days, ayun, na-approve na siya. So, paano ba natin malalaman kung legit or scam si employer? So ito na mga bakla, lagi nyo tatandaan, si employer walang hihingin na any amount or pera involved. As in talaga walang hihingin si employer. So makikita nyo talaga doon na legit talaga si employer. Pero once na may hiningi sa inyo si employer na may babayaran kayong chuchu-chuchu,
na let's say do sa processing fee, so ibig sabihin is scam. So wala pong hihingin si employer na any amount. So ang ibibigay lang sa inyo is job offer at saka kontrata. Yun lamang. So ang babayaran nyo lang talaga is yung sa working visa, which is yung working visa fee sa New Zealand Immigration. At syempre yung medical yon. Syempre yung medical sa atin na yon. And then may ibang employer talaga na humahati sa gastos or nag-shoulder ng gastos salary deduction, parang ganun. So may mga ibang employer na talaga na sumasagot talaga sila ng mga expenses mo except sa medical. So let's say yung gagastusin nila yung airplane ticket mo, yung sa visa fee. So, pwedeng meron mga employer talaga sumasagot niyan. Pero yung sa akin, yung case na sa akin, as in talagang hindi sinagot ni employer yung aking mga expenses. As in talagang shoulder ko talaga lahat yon. So, ayan mga bakla, 'di ba? As in talagang be aware tayo sa mga may encounter natin, lalo na sa mga online, sa mga on-lab job, hiring. Kagaya dun sa sick job, lagi sinasabi nila na pag tayo magbibigay ng mga details about kagaya ng mga bank account, 'di ba? So ayan, so dito natatapos na naman ang ating video mga bakla. At syempre, lagi ko po sinasabi, MYMP, make your mama proud. At syempre, ito ang pinakamaganda, nag-iisang diwata ng New Zealand na si Jingjing. Thank you for watching and I love you all. Bye!